Biruin mo si Amy Marcos gustong mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng puro paninira ho. Yung mga walang basihan at walang katotohanan, mga bossing, no? Yung tipong ang panlaban nila laway-laway lang. Ngayon naman po, kay Pangulong Bongbong Marcos, ang gustong pabagsakin ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung mga korap, yung mga magnanakaw sa bayan natin. Kaya lang ho, nataon, mga bossing chipamo, sir, di umano may mga proyekto si Senator Amy Marcos na hindi natatapos o hindi napagtuunan ng pansin at masasabit doon sa mga gustong pabagsakin ni Pangulong Bongbong Marcos, which is yung korap sa Pilipinas. Yung mga politiko natin. O, nadadawit si Senator Amy Marcos doon. Nakita nyo yung pagkakaiba ng dalawa? Yung isa, pabagsakin kasi mayayari siya. Yung isa, hindi naman niya sinasadyang mapabagsak yung kapatid, pero nandun kasama nasasama, nadadawit sa corruption O, di ho ba? Magkaiba. Ito po, pinagtutuunan naman po ng pansin ng ating gobyerno, mga kababayan, yung 50 years ng hindi man lang inasikaso. Miski nung nagdaang presidente, hindi man lang isinama doon sa belt nila. Di ba yung belt nila ang pagyayabang nila ilan? 120 infrastructure ang kanilang ipagagawa. Pero ilan ang natapos? 120. O correct nyo ako doon sa tamang bilang. Pero ang natapos lang 14, bumagsak pa. Bumagsak pa yung isa. O, 13 na lang. Tapos yung Mount Kamuning pa pinabago pa. 12 na lang. O ano pa? Naubos. Kasi tingin ko dyan, mga substandard. Tingin ko ho dyan, basta okay na yan, mabilisan. Hindi yung kagaya nung kay Pangulong Bongbong Marcos na mga ipinapagawa, kailangan tatagal ng 50 years, tatagal ng 100 taon. Ganyan. Yung kanila, maiyabang lang. Eto, meron tayo build na program. No, meron tayong build. Ano gagawin? Ipangangalanda ka sa mamamayang Pilipino, madami tayong proyekto. Yung pala, para lang masabing madami, substandard, mabilisan, no? Kaya ayan, nagbabagsakan, no? Ito, yung kay Pangulong Bongbong Marcos na pagtutuunan yung Maharlika. Nasaan yung pavement? Nasa ilalim na doon. Kaya na yung asfalto ba? Kaya, more or less. Pero papapost ko muna lahat ng mga Bagal, lasog-lasog na. local na project kamukha nito. So, Talagang sinisiyasat nila, talagang inaalam nila kung ano yung mga kukumpunihin. Sabi ni Emily Baso, hello po sa lahat ng nanonood sa live ni Sir Mark Ramos. O yan, salamat to. Okay mo mga kababayan, bukod kay Chavit at yung kay Pangulong Bongbong Marcos, kanino na ba tayo tutungo? Madami to No? Lebiste. O eto naman, kay Congressman Martin Romualdez, mga boss. Ang outcome, Eto Senator Ping Lacson po talaga ang kausap dito, mga kababayan. dinendrap nila si Presidente. No? Nina Olaybar, supposedly pati si Secretary Amina and si Adrian. Ang outcome, pwede nating, kaya ako nag-conclude na ninendrap lang nila dahil nga yung komisyon ang nag-handle ng mga proyekto si Yusek Bernardo. Kasi kung hindi Kung maalala nyo, mga kababayan, mga boss, Chipamo, sir, merong inilabas yung kampo nitong si, ano pangalan ni Boy 2K? Rodante Marcoleta. Marcoleta. Rodante Marcoleta ho, mga kababayan. Meron silang inilabas na, kumbaga, ano ba tawag nila doon? Secret na tatayo laban kay Martin Romualdez. At yun nga po ay sa katauhan, mga boss Chipamo, sir, ni Orly Gutesa. Ang tanong, nasaan na si Orly Gutesa na dapat makakatulong para sa mga DDS at para kay Rodante Marcoleta, no, at kay Mike Defensor na maidiin si
si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasaan na? Hanggang ngayon, wala. Paano nyo maididiin yung tao? Di ba? Kung maalala nyo din po, ang ICI nagsabi, mga boss chief mo, sir, na, oh, nako, ganito yan, no? Makakasuhan namin itong, sasabihin namin, nakasuhan itong si Martin Romualdez, 6 months to 9 months daw ho, mga bossing. Nakikita nyo yung pattern? Parang ipipilit lang, masabi lang na ito si Congressman Martin Romualdez ay may kinalaman doon sa mga flood control diyan sa mga issue na yan, mga bossing. Maipilit lang. Bakit 6 to 9 months? Dahil mga bossing, siguro hahanap pa ng ebidensya na magdidiin talaga sa kanya. No? Ang tangi at kaisa-isa lang ho, mga boss chief mo, sir, na nagsasabi na si Martin Romualdez ay kasama dyan, ay walang iba ho, kundi si Orly Gutesa na nawawala pa, na hindi pa lumalabas ho. Sabi nga nila, sana lumabas na at humarap na ulit si Orly Gutesa. Bakit to? Para matapos na yung issue at para malaman kung ano talaga yung mga ini-issue niya. Kaso, wala. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, naku, mukhang may connection pala si Diskaya kay Martin Romualdez. Totoo kaya na may na-discover? Kailangan ilabas yan. Ganun lang naman po di ba? Mukhang may nailabas, meron daw nailabas, meron daw connection, meron daw kaugnayan ang mga Diskaya, kailangan ilabas na agad yan. Huwag tayong magpaka-style mga DDS. No, ang style ho kasi ng mga DDS, mga kababayan, ganito yan. Sasabihin ng mga DDS, meron na kaming ebidensya para dito sa tao na to. Meron na kaming ebidensya kay Martin Romualdez. O sige, labasan ngayon ng ebidensya. Saka na lang. Ano na lang, sa tamang panahon na lang. Di ba? Wag tayong magiging ganun. Kailangan kapag sinabi, meron, latag agad. Di ba? Kagaya, naalala nyo, yung pulburon video nila. Inis na inis, galit na galit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron silang ebidensya, pruweba, na gumagamit daw si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Di ba? So ngayon, ang nangyari, sabi nila, ilalabas namin yung pulburon video. Ngayon, nilabas yung pulburon video, 2 taon. Saliwa ho, mga bossing nasasaliwaan ako, kailangan labas agad. Di ho ba? At eto pa, meron bagong issue. Tutulungan ko na kayo. Diba mga DDS, tutulungan ko na kayo. May bagong issue, may bagong ini-issue. Multi-million euro Spain property links to Romualdez. Yan din, simple lang. No? Para matapos agad, para ma-solve agad yung problema, labasan nyo nung ebidensya. Ilabas nyo, titulo.